Isa po sa ating mga ka-hybrid ka-farmers po natin ang nagtatanong kasi nagtanim po siya ng super hybrid rice na Lab 777. Gusto daw po niyang ulitin. Pwede daw nga po bang ulitin yung kanyang itinanim na Lab 777 itong wet season. Ngayon, na mangyayari, kukuha po siya ng binhi doon po sa kanyang tinanim na Lab 777 at yun po yung gagamitin niyang binhi para po itanim nitong darating na dry season. So para po makamura po siya. So ito po yung kanyang tanong, pwede daw po bang ulitin yon? Yan po yung ating pag-uusapan dito po sa aking YouTube channel, Lakbay Farm Vlog. Ano ba ang hinihintay mo mga ka-hybrid? Pag-usapan na natin yan. Tara, let's go! Magandang araw mga ka-hybrid, Lakbay Farm Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe. Hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So for today's video mga ka-hybrid, at pag-uusapan po natin sa ating mga ka-hybrid, mga ka-farmers po natin nagtatanong at pwede nga po bang ulitin yung kanyang tinanim na Lab 777 at doon po siya kukuha ng binhi at itatanim nitong darating na dry season. So pwede nga daw po ba yon? Yan po yung ating alamin at pag-uusapan dito po sa ating channel. So pero bago yan, at ako po ay mamumusta po sa inyo mga kaibigan, at medyo po ay matagal po tayo na hindi nakapag-video, yung mga kaalaman, mga tips na ating may share, at medyo matagal po at medyo busy po tayo sa ating buhay-buhay para po sa ating ginagawa mga ka-hybrid. At kamusta din po kayo dyan mga ka-hybrid? Sana po ay naging maayos po kayo dyan sa inyong inyong mga tahanan. At yan po, kamusta din po kayo dyan? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan at wala pong masyadong naapektuhan ng mga bagyo. Yan po, mga dumating na bagyo itong huling yung si Christine. Yan po, grabe po yung bagyo niya, no? Pero dito sa aming lugar ay naka-harvest halos lahat na, 100% na ay naka-harvest na po rito. So kahit dumating na yung bagyo ay wala na po siyang madadaanan na apekto doon sa mga tanim. So yung iba na lang, yung halimbawa, yung medyo bahain doon po at medyo talaga. So mag-iingat pa rin po tayo mga ka-hybrid sa ating mga tahanan. At yan po, at kamusta rin po sa inyo mga ka-hybrid. At yan, dako na tayo mga ka-hybrid doon sa tanong natin mga ka-farmers. Doon sa kanilang tanong na pwede nga daw po bang ulitin yung kanilang tinanim na Lab 777 at yun po ang kanilang itatanim nitong darating na dry season. So may mga factors po kasi mga ka-hybrid. Una-una ang sasagot ko sa inyo mga ka-hybrid ay explain natin para maintindihan natin mga ka-farmers. At kung bakit kami ay katulad lang sa amin, hindi kasi kami talaga kumukuha ng mga galing dun sa pinag-harvestan namin ng binhi. Yan po, isa sa mga sekreto namin. Kung bakit ganun po kalaki ang naani namin. Yan po mga ka-hybrid. Kahit sabi mong bumibili kami ng mga binhi, sabihin natin 1-3, ang Lab 777, 18 kilos yon. Magkano na yon? Compute mo mga ka-hybrid, no? So, sayang yon, di ba? Imbis na pang na natin yan pang upa natin sa ating mga tanim, no? Pang manananim, yung mga pang mechanical transplanter natin o pang araro. Yan po mga ka-hybrid. Hindi kami kumukuha ng galing po sa pinag-harvestan. Nakita nyo naman mga ka-hybrid, hindi kami bumababa sa 150 na pag-ani. Yan po kung bakit may mga tanong sa atin, no? Nagtanim sila ng hybrid, parang kino-compare nila yung pagkakaani namin, no? Yung sa iba. Bakit ganun sa amin? Ganun lang po yung naani namin. Samantala po sa inyo, napakadami.
Ayan po mga ka-hybrid. So, sa mga pagkakamali natin mga ka-farmers na paulit-ulit po na ginagawa. Ayan po. Para po maiwasan yan ay makinig na lang po tayo sa ating mga ka-farmers na may experience na lang po mga ka-hybrid. Wag natin panghinayangan yung bibinhin natin na binhi, pero yung binhi na yon ay napakaganda. First class, yan po yung ating mabibili. Pero dun sa kukunin natin binhi, dun sa mismong pinag-anihan natin, para lang tayo ay makameno sa gastusin, o nga, kumuha tayo dun ng binhi. Nakales ka. O, di ba? Malaki yung natipid mo. Pero pagdating ng harvest, kukunti lang yung ma-harvest mo. Sabi natin sa isang hektarya is naka 120 ka lang. Halimbawa, yung kabila naka 200. O, ilan yung difference nun? O, 80 ka buns. Diba? Pag binenta mo yon, o magkano? Diba? Malaki ang kita mo. Yan po isa sa mga technique, mga ka-hybrid, kung bakit ayaw. Pero sa iba, ginagawa po yan, kahit na sinasabihan mo na, paulit-ulit pa rin na yun po yung ginagawa nila na doon sila kumukuha ng binhi doon sa pinag-harvestan na. At maganda naman yung nila sa fertility, maganda yung management nila sa kanilang area. Pero isa sa mga problema mga ka-hybrid, once na kumuha ka ng binhi doon sa mismong pinag-harvestan mo, ito po ay hindi nyo alam. Kasi ang isang binhi ay pag binili natin yan, twice na yan. Kumbaga, nakuha na yan sa first harvest na, tapos binili na natin ng second time, di syempre, inani mo na, di kukuha doon, di third time na. Ibig sabihin, mahina na po yung lifespan o yung kanyang resistensya pagka ito po ay yung bininhi o itinanim uli nitong darating na dry season. Yan po mga ka-hybrid. Maaring lapitin na to na sakit, insekto, kahit na anong spray mo, hindi na po ito mapupuksa. Pangalawa, ay madali na po itong kapitan ng mga kung ano ng mga fungus, bakterya. Yan po, para po isa sa mga ikahina ng pag-ani natin. Yan po, kasi talagang hindi na po maganda pagka inulit mo pa yon yung umani ka na maganda, doon ka kumuha ng binhi, hindi na po maganda mga ka-hybrid. Huwag nyo na pong gagawin yun. One at a time lang. Kasi bumili ka na ng binhi Kumbaga hanggang second trial na yun Kasi napag-harvestan na yon. Kumbaga sinilda lang nila para syempre in-inspect pa rin nila yon para po syempre maganda yung seed germination, tapos uulitin mo uli na itanim, paulit-ulit na po mga ka-hybrid. So wag na po ninyong gagawin yung ganong klaseng technique. Yan po sa ating mga ka-hybrid, at may mga pasaway pa rin mga ka-farmers. So hindi ko naman nilalahat So kahit naman sabihin mong maganda ang pagkakaalaga mo sa yung palay, asahan natin yan mga ka-hybrid. Kahit nakatipid ka sa pagbili ng binhi, pero kung ang yield ng yung haharvestin ay napakababa, kahit sabi mong mabigat yan, wala. Konti pa rin nakikita mo. Wala talaga. Katulad nung sa amin, hindi kami bumibili ng hindi kami umuulit nang galing doon sa mismong pinag-anihan. Yan po isa sa mga diskarte po namin kung bakit po ganun po yung aming naaani. Yan po sa mga diskarte. So yan, sa ating mga ka-farmers, mga ka-hybrid natin, ay hindi na po pwede ulitin na doon kayo kukuha mismo sa pinag-harvestan, ay gagawin nyo po uli yung binhi. Yan po mga ka-hybrid. So yan po ay kahit na makatipid ka, pero ang target natin dito ay yung makaani ka ng malaki. So sabihin natin nakales ka nga ng 10,000, pero yung haharvestin mo ay napakadami.
Pero kung mag-harvest ka, below 120 lang, o 100, minsan wala pang 100, lugi ka na, mga ka-hybrid. Sa po sa mga pinagbabawal na technique na wag nyo pong gagawin ng kumuha ng binhi doon sa mismong pinag-harvestan mo, mga ka-hybrid. At sinasabi ko sa mga ka-hybrid, pag inulit mo yan, magsisisi ka, mga ka-hybrid. So ayoko kasing matulad kayo sa iba. Halimbawa ay dito yung kalapit namin, palagi yun ang ginagawa. Pero ang inaani sa hektarya, 80 lang, 90, ganun lang, hindi na maabot ng above 100. So, bakit? Masaya na sila doon. Siyempre, gusto nilang maka-harvest ng mas malaki. Kahit nasabihan mo sila, hindi nakikinig. Ayan po, isa sa mga naging na-encounter namin yan dito, yung paulit-ulit nilang ginagawa. So, kahit nasabihin na huwag nyo na pong gawin yan, ayun, paulit-ulit pa rin. At lapitin ng sakit pa, mga ka-hybrid, pagka kumuha po kayo ng binhi doon sa inyong hybrid na kukuhanan. Maganda nga yung resulta, kaya lang, siyempre, ang pinag-uusapan natin dito yung cycle, tapos yung resistant ng binhi. Kung gaano nga po ba katagal, kalakas, pagka ito po ay tinanim mo, mga ka-hybrid. Doon nga lang po sa sa pagbili natin ng binhi, dapat mabusisi ka na doon. Kasi may mga peke na ngayon na dumadating. Pag hindi ka marunong magsuri noon, talaga mapepeke ka, malulugi ka sa yung pag-ani ng mga ka-hybrid. So yan lang, mga ka-hybrid, yung unti-kong tip para po ay sana nasagot ko yung tanong na ayun, para sa amin ay wag na po yung gagawin, yung uulitin yung klaseng ganong pagka doon kayo kukuha ng binhi at itatanim nyo itong darating na dry season. Wag na po yung gagawin yon, mga ka-hybrid. At ikakalugi nyo po yan, mga ka-hybrid. So, sayang naman. So, nag-aangat tayo ng malakas na mataas na ani, kahit na nakatipid tayo sa binhi. Malulugi tayo. Wala tayong kita. So, sayang na nga, nagpagod ka na, pero useless. Wala kang kinita. So, yan na po, mga ka-hybrid. May papayo ko po sa inyo, sa mga nahihirapan naman nagtatanong po sa akin, at sana nasagot natin yung ganong klaseng at makatulong sa ating mga ka-hybrid, mga ka-farmers, na wag na pong ninyong gagawin yon. At garantisado naman na pagka bumili kayo ng certified, ay talagang hindi naman kayo mapepeke. Talagang yung quality ng yield ay talagang sigurado doon, mga ka-hybrid. Doon pa lang talagang malalaman nyo talaga kung ano yung difference doon sa kinuhanan ng binhi doon sa mismong pagkaka-harvest. So yan lang po, mga ka-hybrid, muntikong tip muli para po sa inyo, mga ka-hybrid. At don't forget, subscribe to my YouTube channel, hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. Paki-share na rin po, mga ka-hybrid, sa ating mga ka-farmers, mga ka-hybrid. At malayo-layo pa ang sinalakbayin para po makaabot po sa 100k subscriber. At doon po tayo mamimigay ng mga first class na mga binhi. Libre po yan, mga ka-hybrid, pag nakaabot tayo ng 100k subscriber. Yan po yung ating ipapamigay sa ating mga ka-farmers, mga ka-hybrid, mga solid po natin supporters. Yan po. At sa mga bashers, hindi rin kayo dito, kasama din po kayo dito, mga ka-hybrid, mga basher natin. Bibigyan din natin yan ng libreng binhi. Yan po. Basta panoorin mo lang hanggang dulo ang aking video. Yun lang po ang aking may re-request sa inyo. At sa mga, bisa kasi mga nagbibideo na ako, andun na yung sagot, pero nagtatanong pa rin sila. So, ibig sabihin, nanonotice ko na hindi mo talaga pinapanood yung aking video, buong video, hanggang mo simula, hanggang dulo. So, yun lang po, mga ka-hybrid. Panoorin mo hanggang dulo. At nakikita ko rin po yun kung ilan po yung nanonood talaga na solid. Yun, pag nakita ko talaga yon, at isa ka na sa mabibigyan ko ng libreng binhi. Kahit anong hybrid pa yan. Inbred, hybrid,
Yan po ang ating ipamimigay pagka tayo po ay nakaabot ng 100k subscriber. Dito lang po yan sa aking YouTube channel, Lakbay Farm Vlog. Yan po, maraming salamat po. Ingat po at God bless.